Grabe to. Oh. Patong na reklamo si Vice President Sara Duterte. Oh, pakinggan nyo maigi to, mga kababayan ha. Pakinggan nyo maigi. Oh, sige ito. Pakinggan nyo ha. Sinampahan ng patong na reklamo si Vice President Sara Duterte. Bukod pa yan sa disbarment complaint at sa nilulutong impeachment. Oh, narinig nyo? Narinig nyo ba? Mga kababayan, narinig ninyo? Oh, ulitin ko ulit. Pakinggan nyo maigi yung dulo. Sinampahan ng patong na reklamo si Vice President Sara Duterte. Bukod pa yan sa disbarment complaint at sa nilulutong impeachment. Tila nagkayo. At sa nilulutong impeachment. So ngayon, sabi ng mga DDS sa page ko, mga kababayan, kalokohan daw yung impeachment na yan. Sabi ko naman, bobo ba kayo? Nakita nyo naman, pati mainstream media, binabalita yan. Nauna lang kami dyan. Nahuli lang sila. Pero nakita nyo naman, binalita nila na meron talagang nilulutong impeachment laban sa kanya. Diba, Sara Tana? Ano ba yan? Ha, mga kababayan? Ano? O, tama. O, ilang araw ko na ba sinasabi sa inyo? Hindi pa lumalabas dito sa mga mainstream na meron talagang nilulutong impeachment laban kay Sara Duterte. Oh, pero yung mga DDS na tanga, ayaw nilang maniwala. Bahala na kayo. Oh, eto na. Bakit? Tuloy-tuloy na. Pasok! Sinampahan ng patong na reklamo si Vice President Sara Duterte. Bukod pa yan sa disbarment complaint at sa nilulutong impeachment. Tila nagka-unity ang ilang kritiko at dating kaalyado ng mga Duterte na ang gusto na ngayon ay mapatalsik ang bise. Nako, kita nyo naman, dinig nyo naman. Yung mga kritiko na dating kaalyado ng mga Duterte. Ano ibig sabihin nun? Yung mga kritiko na dating kaalyado ng mga Duterte. Inulit ko na yan, baka hindi nyo pa magets yan. Yung mga kritiko na dating kaalyado ng mga Duterte. Oh. So bakit parang wala nang naiwan? Sara, baka naman meron kang nakikita na hindi namin nakikita. Meron kang naririnig na hindi namin naririnig. Baka naman pwede mong i-share yan. Hindi lang yung confidential fund. Ulit. Sara, meron ka bang nakikita na hindi namin nakikita? Meron ka bang naririnig na hindi namin naririnig? Kaya malakas ang loob mo na mag-rally kasi sabi nila sa iyo, marami kayo. At marami kang nakikita na pupunta ng EDSA. Kasi hindi namin nakikita. Baka po pwede. I-share mo naman yan. Bisit, ano? Sige, baka naman nandito sa balita. Ito na. Marami raw kasing red flag si VP Sara. Nasa frontline na balitang yan, Gio Robles. Sa video na ito na ipinalabas sa presko ng PNP, makikita si Vice President Sara Duterte na kinakausap ang police doctor na inatasang sumama sa paglipat sa ospital kay Attorney Zulaika Lopez noong Sabado. Maya-maya umeksena ang head ng Vice President Security na si Colonel Raymond Lachica. Itinulak. Nako, yun yung Lachica. Yung sip-sip kay Sara. Yung laging nababanggit na binibigay sa kanya yung kwarta. Alam niyo na yan Yung Lachica na Colonel, mga kababayan, yan yung laging nababanggit na binibigyan daw ng kwarta. Tuloy. At itinaboy niya ang pulis. Nako, yan o. Ang pulis doctor. Grabe no, tinulak nila. Wala silang pagrespeto. Kahit sa unipermadong tao. May tumatawag, sasagutin ko lang Hello? Apa? Nako, naka-live ako. Wait lang, tawag ka uli Naka-live ako.
Oo, sige na. Tsaka na yung milyon-milyon na yan. Hello? Hello? Wala na. Sige, tuloy. Na nasa video si Police Lieutenant Colonel Van Jason Nako, eto pala yun. Tinulak. Villamor. Nagsampa siya ng reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion laban kay VP Sara, Colonel Chica at ilan pang tauhan ng OVP. Nako, yan na mga kababayan. Sinasabi ko na. Ha, mga kababayan? Talagang sandamakmak na. Bukod sa mga bakla na katulad namin ni Direk Freddy Valera. Nagsampa na ba? Nagbabalak nung nakaraan na magsasampa ng kaso kay Sara Duterte. Ha? Pati bakla. At yung mga taga CIDG. At ito na naman, nadagdagan na naman mga kababayan. Yung polis na tinulak ni Colonel La Chica na tuta ni Sara. Ayan, mga kababayan. Namin inaasahan na magiging ganon ang kahihinatnan in the performance of our duties and then naging ganon pa. Nobody is above the law. Nobody is above the law. Totoo yan. Kahit sino ka pa. Kaya kuya, mamang pulis, saludo kami sa iyo Dahil pinapatupad mo lang naman yung iyong tungkulin at yung nakaatang sa iyong balikat. Pero si Sara, kanyang tinapakan. Oh, kalma. Diba, Ma'am Jo? Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kita nyo, ito pala yung doktor na pulis, mga kababayan. Ha? Yung doktor na pulis to. Nako, Sara. Ha? Baka porke vice presidente ka, pwede mo nang gawin lahat sa kanya. Kahit pakasama mo yung Colonel La Chica. Kaya Colonel La Chica, pwede ba? Magpaliwanag ka na. Hinihintay ka na kasi tinuturo ka na nung babaeng na-ospital na isa. Di ba? Ito yung tinuturo nung babaeng na-ospital na isa. Kaya La Chica, magpaliwanag ka. Sara, samahan mo na. Para lang siya ganun, kompleto na. Ha? Tuloy. Meron paglabag kay ating kasampan ng kaso. Nauna nang naghain ng sabina laban sa bise para makapagpaliwanag sa umano'y grave threats at posibleng paglabag niya sa anti-terror law. Nako, yan na nga, terorista. Anti-terror law, mga kababayan. Para dito, sa babaeng to, nasa na yun? Yan. Kaya sa ibang bansa, ang tawag sa kanya, terorista. Oo, mga kababayan, ang tawag ng mga taga-ibang bansa kay Sara Duterte, terorista. Ang bisi ng mga tanga, terorista. Makapagpaliwanag sa umano'y grave threats at posibleng paglabag niya sa anti-terror law. Nag-ugat yan sa pagbabanta ni VP Sara na kapag pinatay raw siya ay may nakausap na siyang papatay rin kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Kita nyo kung paano kabobo talaga. Usap-usapan nga namin sa GC namin Tingnan nyo kung gaano kabobo si Sara. Nag-utos daw ng papatay sa mga papatay sa kanya. Kung meron kang uutusan at patay ka na, sa tingin mo susunod pa yung inutusan mo, tanga? Nagets nyo ba? Nagets nyo ba? Biruin nyo, si Sara nag-utos. Pag namatay daw siya, kailangan patayin niya yung mga taong pinagdududahan niya. Si Pangulong Bongbong, First Lady, at si Speaker Romualdez. Pag namatay siya. Kung namatay na siya, sa tingin niya ba susunod pa yung taong inutusan niya na binayaran niya?
Siyempre, hindi na. Nasa kanya na yung pera. Patay ka na. Pero hindi yun ang naratibo rito, mga kababayan. Maliwanag si Sara. Pinaglolo ko, mga tao. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Cooking, alam kong nagwagwapuhan ka. Pero okay lang yan na nandito ka. Alam ko namang tuwan-tuwa ka pag napapanood mo ko, di ba? Isama mo na si Katrina. Kita nyo na, puro babae sila. Basta mga babae na DDS. Tandaan nyo. Mukha ko pa lang. Laglag na panty nila. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Aminin nyo na, hindi naman kayo makukulong tulad ni Sara. Di ba? Hindi ko pa tinatanggal ang shades ko niyan. Pag tinanggal ko yung shade ko, tapos tinitigan nyo ko, sigurado pati bra nyo tanggal dito. Oh yeah. Walang pambabastos dun. Mga kababayan walang pambabastos dun. Sabi nung crush ko dati. Sabi nung crush ko dati. Kinindatan ko, mga kababayan. Sabi sa akin, ang pangit mo, ang pangit mo, ang pangit mo. Lintik na yan, kinabukasan. Meron akong love letter galing sa kanya. Di ba? Love letter. Nakatanggap ako. Sabi niya, the more you hate, the more you love. Tignan. Totoo nga. Ayun. Nasama sa listahan ko. Tanga. Si Jan Angeles wala rito kaya malakas ang loob ko magsalita. Tuloy, Sara. Pinipilit na lang talaga nila na gawa ng kaso yung mga remarks ko. Natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law. Hindi actionable ang maghabilin ka. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Okay. Ang bobo talaga, mga kababayan. Sara, tanong ko lang, totoo ba na kapag ka namatay ka, papatayin niya pa yung mga tinuturo mo, tanga? Parang yung mga supporter mo dito. Sa totoo lang, mukhang ginagaya ka na. Paano ginagaya? Habang pinapanood ako ng mga yan, nagsosolo sa kwarto. At hawak-hawak, yung kanilang ano. Kaya habang nagsasalita ko, sinasabayan nila ng ungol ito. Anong ungol ang ginagawa nyo? Mike Cervera. Pag malapit na, kahit sino na, pwede na. Ay, nako. Pag malapit na, kahit sino na. Kahit aso, pwede na. Anak nantina pa naman. Pwede nyo naman akong tawagan. Darating ako basta sa room 204 lang. Hindi kasi ako pumapasok sa ibang kwarto. Tandaan nyo ang numero. 204. Yan lang ang gusto ko. Kaya kung kayo ay nagbabalak, okay lang ako. Bukas, hindi ako pwede. Sa Sabado, hindi rin. Sa Linggo, hindi rin. Lunes, pwede ko. Okay, chat nyo na ako.
Ito na. Pasok. Walang mali doon. Walang illegal doon. Bukod sa patong-patong na reklamo, meron pang inihaing petisyon sa Korte Suprema para ipa-disbar si VP Sara. Nako, yan na Sara. Kaso, disbar impeachment. Kaso, disbar impeachment. Kaso, disbar impeachment. Anak ng ha? Oo. Kaya ko pa. 3 hanggang 5. Oo. Try nyo kaya. Pero wag kayong umasya, ha? No string attached. Ika nga. Kumbaga, atin-atin lang. Pwede ko dyan. Pagkatapos nun, magkalimutan. Yun ang aking panuntunan. Mga kababayan, gets nyo ha? Ito na. Tuloy. Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon ang nagsampa niyan. Ito, si Vice President Sara Duterte nagtatangka na patayin ang presidente, patayin ang First Lady, patayin ang Speaker of the House. Tingnan ko ang tigas ng Supreme Court ngayon. Supreme Court! Supreme Court, kataas-taasang. Oo. Ano ba yan? Kataas-taasang korte ng ating bayan. Kami po ay nananawagan. Kung maaari, yung aking mga naloko unahin ninyo na mga babae, bigyan nyo na ng hustisya. Pwede ba? Idamay nyo na yung mga DDS dito na mga babae na huhumaling sa aking kagandahang lalaki. Nang sa ganon, iisa na lang yung lilitisin ninyo. Tuloy! Oy, joke ko lang yun, ha? Huwag nyo masyadong seryoso yung mga DDS, ha? Oo, joke ko lang yun. Kay Sara, no, joke. Sa akin, joke ko lang yun. Oo, ha? Joke ko lang yun. Pero, nakalink dyan sa YouTube, yung Facebook, Instagram ko. Pwede nyo akong i-message pagkatapos ng live ko. Sakto, wala rito si Jen Angeles. Oo. Kaya pwedeng-pwede tayo. Tuloy. Dating kaalyado ng mga Duterte si Gadon pero nagsisisi na raw siya ngayon. Nako. Immature. Kulang na kulang sa statesmanship. At saka hindi siya nag-aaral. She is totally bobo. Detached from reality. Akala ko bobo na naman eh. Nag-resign siya. Dahil sinisiguro ko, sigurado ako na sa next Congress, siya ay i-impeach. Meron pang Oo, Ace and Rock. Baka naman may gustong sumeryoso ng sinasabi ko. Oo. Kasi si Jen Angeles, pangatlong araw nang may dalaw, oh. Oo. Kaya medyo alam nyo na. Mga kababayan, ng mga DDS dito. Kasi yung mga ka-BBM ko, hindi kami talo. Kaya kayo, pwede na tayong talo-talo. Kalma. Kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Ulitin ko lang, ha. Yung mga ka-BBM ko, hindi tayo talo-talo. Yung mga mga DDS dito, yun, pwede na kami, oh. Ha? Get? Talay, ano na, Gadon, birahin mo na. Isang anonymous sender na sumulat sa SC para hilingin ang disbarment ng bise. Ayan na, hiningin na ang disbarment. Annabel, hindi naman. Sadyang tawag lang ng tigang.
Sige, ito na. Department of Justice, ipinauubaya na yan sa Korte Suprema. Lalo't may nakabinbin na ring disbarment case laban kay Inday Sara nang manuntok siya ng court sheriff noong mayor pa siya sa Davao City. Nako, nakabimbim pala yun mga kababayan. Hindi na gumalaw yung disbarment niyang nauna pa. Siya, isinampa ni Gadon sa kanya. Kita niyo mga kababayan? Hindi lang si Gadon, meron pang iba. Di ba? Oh, ano? Sige, tuloy. Buwelta naman dyan ni VP Sara. Lahat na. Babanatan natin siya. Tingnan natin dito kung saan yung tatama. Sanay kami sa ganyan. Nako, kaya pala. Si Pangulong Bongbong Marcos hindi sanay sa ganyan. Pero siya... Yari ka, Boss Mike, amoy patis, mga yan. Bilad sa araw, naku po! Okay lang patis, wag lang bagoong. Yung bagoong na natuyo, nako, mga kababayan, ang baho nun! Oh, di ba? Ha? Hindi po, Ma'am Sinaida, nagjo-joke lang ako. Kasi maraming babaeng DDS dito. Yung mga lalaki, bigla na lang nawala nung nalamang bakla ako. Pero ngayon, yung mga babaeng DDS, mukhang ang trip nila, yung tulad namin, ni Direk Freddy Valera. Oh, ano? Getaloy, yabang ni Sara, papalakas loob pa. Ang mga politiko. So, ibig sabihin, hindi ka na nasa stress sa ganyan. May asunto na, may disbarment complaint at may isasampa pa raw na impeachment complaint. Naku, Arnold Lopez, gusto mo bang magaya kay Tulpo? Si Tulpo nagmano. Tapos ikaw gusto mo rin magmano ako sa'yo? Hoy! Hindi pwede yun! Ayan na, ano na? Oh, ano no, Sara? Disbarment complaint at may isasampa pa raw na impeachment complaint. Ayan, impeachment complaint. Impeachment complaint. Paulit-ulit yan. Dahil totoo talaga yan. Noong 1 linggo pa naming alam. Impeachment complaint. Kilala namin kung sino yan. Pero tahimik lang. Hindi ko nga mabanggit kung sino yan. Pero tandaan ninyo, dating sundalo yan. Ano? Diba? Tuloy. Kabilang dyan si dating senador at kilalang kritiko ng mga Duterte na si Antonio Trillanes IV. Dapat na raw mapatalsik si VP Sara. Siguro. Pero hindi si Mayor yan. Ako na nagsasabi. Hindi si Mayor ang magsasampa dyan. Ayan ha, maliwanag. Hindi si Mayor ang magsasampa dyan. Ha? Kasi iniisip nila, si Mayor ay tuta daw ni Presidente. Eh di sigurado na panalo niyan. Di ba mga kababayan? Sigurado na panalo niyan. O di ba Laila? O tuloy. Pero naman, nakikita naman ng mga kababayan natin, lahat ng mga dangers, mga red flags, yung unfitness ni Duterte, kailangan matanggal ito sa pwesto. Tama. Matanggal sa pwesto. Di ba? Dapat matanggal sa pwesto na yan sa lalong madaling panahon. Lalaki, Tina Sales. Sino? Lalaki. Lalaki, matipuno, malaki katawan. Matangkad, oo. Mas matangkad pa kay Trillanes. Ganon ang itsura niya. Ha? Alam niyo na kung sino? Yun. Kung sino yung nasa isip nyo, yun na yun. Matangkad na kamukha ni Bato. Pero si Bato, punggok. Yung magsasampa, matangkad. Malaki katawan. Si Bato, malaki tiyan. Yon, walang tiyan. Macho. Oo. Kaya lang hindi ko masabing guwapito. Kasi baka magkaiba tayo ng pagtingin sa gwapo. Ulitin ko.
Matangkad. Hindi tulad ni Bato. Kalbo. Oo. Kamukha ni Bato. Maganda katawan. Oo. Hindi tulad ni Bato, malaki tiyan. Ano? Gets nyo na kung sino? Oh. Basta kalbo! Yun na yun! Tuloy. Kita nyo ba? Sabi ko may topak eh. Nakarating na rin kay Totoo yan, Mayor. May topak talaga. May topak talaga. Sige na, tuloy. Madam Vice President ang planong impeachment at ang sagot niya Nakakita na ako ng tamang sagot. Parang taga Hong Kong yun. Mukhang taga Hong Kong yun. Oo, tuloy. I can always try na mag-impeachment. If I get impeached, then that is my end. Tapos. Tapos. Yun naman pala. Tapos. Tapos. Ha? Ano? May press ko na? Melanie Enriquez? Oh, di ba sabi ko naman sa inyo, meron? Ewan ko kung tinuloy nila. Oo. Sige, eto na mga mga kababayan. Oh, next natin yung mura ng mura kay Pangulo. Pasok! Forces, mga commander, kamusta na kayo? Oh, eto. Sa lahat na naging sundalo, eto bobo. Wala ng karir. Ayun, nag-vlog na lang ito. Sana naman, sa pamamagitan ng iyong sinumpaan nung unang araw na ikaw ay nagkaroon ng uniforme at lisensya para maglingkod sa bayan. Dapat dala-dala mo yan. Kaso mukhang naghahangad ka rin ba ng posisyon tulad ng iba? Ha? Tuloy. Isi-isi lang, cool lang kayo, hintayin nyo ang hudyat. Hintayin nyo yung hudyat. No? Isi-isi lang. Iba kating-kating matulog, iba kating-kating makisawsaw. Iba kating-kating pumatay. Kita nyo mga kababayan, ang laging bukang bibig patayan. Yan ba ang pinagmamalaki ng mga grupo ng mga Duterte? Mga kababayan, pansinin ninyo kung paano sila magpahayag. Yan ba ay magandang halimbawa para sa ating mga kababayan? Lalong-lalo na sa mga kabataan, anak ng tinapa naman. Diba? Teresita Tan at Laila Collins, thank you naman. Buti na lang, oo, nasa Amerika ka na niyan. Pero sabi mo, tanggalin ko. Kasi baka manood yun, ha? Di ba? Ito na. Sana all, ano, kating-kating pumatay, ano? Putangin na yan, hayop na. Ako, kating-kating na akong yumari, eh. Kating-kating na rin ako, eh. Okay, so. Kating-kating na raw siyang yumari. Akala mo na naman, talagang totoo. Akala mo naman, kayang-kaya talaga. Akala mo naman, talaga. Ito, napakarami ng mga, Oo, mga nagme-message. Grabe. Yung panawagan ko sa mga DDS. Mukhang tinototoo eh. Uy, mga DDS. Loyal ako. Ulitin ko, joke ko lang yon. Ang dami nyo. Ang daming nag-message. Niyayaya na ako sa room 204. Putik na yan. Dito na tayo. Grabe naman kayo. Sige, tuloy. Kaya ako nagbablog kasi nga, maraming mga anong tao. Mga? Ano na tayo talaga eh. Ewan ko, confused iba ako, hindi ako confused. No? Okay, so, mag-react lang ako. Sa statement ni Inday, statement ni BBM, statement ni Duterte. Okay? At sa huli, statement namin. Statement ko. No?
Nantokwa talaga itong buhay natin. Marami nagko-comment na Stress na si Kuya, oh. Oh, tuloy. na nasaan kayo. Hindi kami tatabla nun, mga ano. Nag-usap kami ni Commander Bukay. Oh, kita mo, mukhang MPA pa yung pinagmamalaki niya. Commander Bukay. Sino kaya yung Commander Bukay? Ang alam ko, Commander Kalbo. Commander Bokal. Hindi Bukay. Bokal. Commander Bukal. Lagi nyo makikita sa SMNI. Tayong tablan yan. Puta, mga konsensya. Hindi tayo tablan yan. Kasi yung mga ganyan, silakbo ng damdamin, di na nag-iisip eh. Di na nag-iisip. Okay? So, ano? Oh, bago ang lahat, sabi ni Agnolin Prias. Wow, dikit. Hindi. Oo, kailangan parehas yan. 3,000 tayo mahigit. Baka naman. Sige na, pagbigyan nyo na ngayon lang. Pakipindot naman yung like dyan. At yung mga hindi pa nakakapag-subscribe. Oo, gawin nyo na yan. O ano, sino? Si Commander Bokal. Bago kami tumigil mag-vlog, bago kami matigil mag-vlog, isipin muna natin, satellite view muna tayo. Satellite view. Okay? Tapos tinawagan ako ng mga ibang commander. Talagang gigil na gigil. Pero gigil na daw yung mga ibang commander. Sino kayang commander yung pinagsasabi nito? Commander Alibasbas? Commander Bawang? Commander Luya? Commander Sibuyas? Aba, pwede nang panghalo sa chichirya. Di ba? Tuloy. ang ano dyan is, pagka walang kayo nakita sa akin, mga commander, ano? Lahat, nationwide. Pag wala kayo na dinig sa akin, walang hudyat, the mere fact na makita nyo ko, yun yung hudyat. Ang sa akin na magiging hudyat ay yung Duterte. Okay. Sabi nyo, neutral tayo. Sabi nyo, neutral. Kaya kailangan neutral. Puti kasi neutral ka, tingnan nyo AFP, neutral. Sabi rito, Commander Balweg, Commander Bayad, Commander Drag, Diyos ko. Sige, Commander Chichirya, Commander Piatos, Commander Buang, Commander Polpol. Sila yon. AFP neutral. Okay. Pati AFP sasabunin ko. Sorry mga AFP sasabunin ko kayo. Okay. Basta balnawan mo yung statement na Inday, minura-mura ang presidente, minura-murang tapos gigil na yung tao. So proud ka pa, ganon. Proud ka pa na minura-mura ni Inday, ganon. Kaya ginagaya mo. Kung di ka ba naman isang kalahaating bobo din. Utangin na ninyo kayo, BBM. Ayan na. Kita nyo mga kababayan, gumana na yung kanyang malikot na utak. Nagigil na yung tao. Utangin na ninyo kayo, BBM. Manggagamit ka talaga gago ka Gago ka talaga presidente ng Pilipinas, gago ka Tarantado ka napakawalang yamo Sa totoo lang. Sa mga maka-BBM, sorry pero gago talaga yung BBM na yan Hindi! Gago. Mas gago si Sara. Mas gago yung tatay niya. Hindi nyo na kami mauuto. Di ba mga kababayan? Sabi silent scream, sabi pasensya na kayo maka-BBM. Humingi pa ng tawad yung unggoy sige tuloy. Kita ninyo ang dami problema ng Pilipinas. Hindi siya nagpapakita. Biglang ang dami palang problema ng Pilipinas, dumadagdag ka pa. Di ba mga kababayan? Ang dami ng problema ng Pilipinas, dumadagdag pa sila. Aminado sila, maraming problema. Inaasikaso ni Pangulong Bongbong, mag-isa rood. Pero kayo, at yung Vice Presidente na kinakampihan mo, dapat tumulong kayo. Orasan ni Inday, biglang lumabas ang gago. Tapos hindi niya
Sabi niya, hindi niya papalakpasin yan. Utangin na ka, gago. Hindi mo palalakpasin. Tarantado ka pala eh. Ikaw nga ang dahilan ng lahat ng ito eh. Mapadrug test ka na muna, gago. Padrug test ka, gago. Nayupa ka. Oh, kita nyo mga kababayan, galit na galit oh. Akala mo talaga totoo. Pag eto, pinusasan to, malamang maihito. Diba? Mga kababayan, grabe. Minura-mura si Pangulo. Oh, tuloy. Tandaan nyo na mukha nito. Sige, tuloy. Tangina mo, kaya nagkahaganito yung bansa dahil sa iyo eh. Binoto ka namin. Pagmamalaki mo pa yung boto mo, gago. Tangina mo. Oh, kita nyo, gago, tangina. Ha? Kita nyo mga kababayan. O, sige, tuloy. Lagi yung boto mo. Eh, paano yung boto ng isa? Boto ng Vice President mo, mas marami yung boto yon. Gago. Ay, loko-loko ka pala eh. Paano yung boto namin? Kayo walang respeto. Yung ating sinusunod, majority rules. Sa pagka-presidente, yan ang tanging panuntunan nating mga Pilipino. Majority rules. Mas marami bumoto, kailangan ng respeto. Pero kayo, wala kayo nun. Hindi kayo marunong rumispeto. Kaya kayo nagkakaganyan. Tanong ko lang, nawalan ba kayo nung nawala si Digong? Di ba mga kababayan? Kasi mga kababayan, yung mga pinagkakakitaan nawala nung umupo si Pangulo. Di ba? Grabe oh. O, sige, tuloy. Tangina mo. Sasalita ka, hindi mo palalakpasin. Tarantado ka, pinalakpas mo yung baha. Ang daming namatay. Pinalakpas mo yung kongreso mong magnanakaw. Pinalakpas mo yung komunista dyan sa kongreso. O, kita nyo mga kababayan? Idinamay pa yung alin, anong kinalaman ni Pangulong Bongbong? Kasalanan ba niya? Yung kalamidad na tumama sa ating bansa, bobo. Kongreso, pinalagpas, bobo. May separation of power ang Pangulo at Kongreso. Parang si Tunying din ito. Ano mga kababayan? Parang si Tunying din ito. Oh. Kita nyo? Oh, ano pa yung isa sinabi mo? Ang daming namatay. Pinalakpas mo yung kongreso mong magnanakaw. Pinalakpas mo yung komunista dyan sa kongreso. O kita mo, hinalal ng tao. Kongreso uli yun, mga kababayan, yung mga komunista daw. Eh ano magagawa? Meron tayong sinusunod na batas. So ano magagawa natin? Tapos ayaw niyong baguhin ang Constitution? Kung gusto nyo pala na mawala sila, hayaan nyo. Amyendahan ang Constitution at galawin yung mga batas na nakapaloob doon na hindi aayon sa mga nakaupong komunista na sinasabi mo. Bobo. Bobo to mga kababayan. Alam nyo ba na pag pinakialaman ni Pangulong Bongbong Marcos ang Kongreso abay pwedeng dahilan ng pagka-impeach ni Pangulong Bongbong? Eh bobo to, hindi niya naiintindihan. Di ba mga kababayan? Dali mo yung baril mo, daling ko yung gunting ko. Di ba? Gusto mo? Hinahamon kita. Pakalat nyo to. Daling niya yung baril niya, sundalo yan eh. Dadaling ko yung gunting ko. Hinahamon kita, magkita tayo. Kalma, Boss Mike. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Pag nagkita tayo, gugupitan kita, pangit ng gupit mo. Tapos yung baril mo, turuan mo ako. Ano? Pangit ng gupit mo.
Gugupitan kita. Tapos yung baril mo, turuan mo ako bumaril, ha? Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Oh, si Kaykay nandito. Nananawagan, 1.5 na lang mga kababayan, bigay nyo na. Meron tayong 3,000 rito. Puntahan nyo muna si Direk Freddy. Pakisubscribe, oh. Anak ng galit na galit. Convicted na, nagko-contempt ng mga inosenteng tao. Putang ina ka. Gago, sorry. Sorry. Walang sorry. Gigil ako eh. Tangin ng hayop ka. Ngayon kalilitaw, tatapang-tapangan ka, gago. Kita nyo? Pagka si Pangulo hindi nagsasalita, sabi nila, walang pakialam. Pag nagsalita, sakit na sakit sila. Simpleng-simple lang yan. Simple pa lang yung mga banggit, salita ni Pangulo. Pero eto, kita nyo, ang alagad ni Digong, Sara Duterte, akala mo asyong ulol. Tahol ng tahol! Tangina mo. Ipapakita mo pa, presidential ka? Mali ka ng sinabi. Mali. Ang dapat sinabi mo, kung may threat sa'yo, Inday, huwag ka mag-alala, babantayan ka namin. I am ordering the armed forces as your commander-in-chief. Kita nyo kung gaano ka bobo. Kita nyo hindi niya binabanggit na pinagbantaan si Pangulo, First Lady at si Speaker. Banggitin mo yun. Tong paman, tarupa na. Eto na. Sasampalin kita ng burat. Merly Castor, thank you naman. Ano? Banggitin mo yung sinabi niya na ano? Ipapapatay niya si Pangulo, First Lady. At saka si Speaker. Diba? Bobo to, may naulo. Paano ka naging kapitan? Putik na yan kung ako yung commander mo. Sigurado, mga kababayan, hanggang Cabo yung posisyon nito. Rango. Diba? Pang-Cabo lang to. Oo. Pang-Cabo. NP, I'm ordering you to make sure that nothing happens to the Vice President. Tapos, ikaw babanata mo, kakasuhan mo, gago. Tanga. Presidenteng ewan, tanga ka talaga. Tungang. Tarantado. What you are creating is divisiveness in the country. Kita nyo, pabiktim ng putik. Sila na ngayon ang biktima, mga kababayan. Samantalang sila yung nagumpisa. Marami kung ganyang style. Uunahan ka. Kung ano-anong masasakit na salita. Pagdating sa gitna, sila na biktima. Ganun sila. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Diba mga kababayan? Tanod. Gago! You are placing the country in the verge of civil war. Gago! Ina mo. Tanga. Tangina nyo, hayop kayo. Kayong mga nasa kongreso, isa pa kayo, gago kayo. Okay, kasamahin kayo lahat sa akin eh. Tanin niyo yung nagtatalong politika. Ito lang naman ang gusto kong ipahatid sa inyo kung bakit ko to pinalabas at pinahatid sa inyo. Mga kababayan, ganyan ang mga pag-uugali. Pare-pareha sila. Nino, mga kababayan, ng mga Duterte. Diba? So gusto niya civil war. Gusto niya mag-away-away tayong mga Pilipino. Ang simple lang naman ang gagawin nila. Sumunod kayo sa proseso. Sumunod kayo sa batas na sinasabi nyo na gumugulong naman. At meron naman tayong justice system na gumagana dito sa Pilipinas.
Oh, di ba? Oh, ito na. Next na tayo bago kayo ma-high blood. Anak ng tinapa na yan. Oh, si Kalbo. Kikita nyo tong kalbo na to. Nakikita nyo. Oo. Manong Mike, Lingayen. Oo. Nagpapamodmod. Sino? Si BP. Nangangampanya ba? Hayaan mo siya. Tuloy. Ito, Kalbo, ano yan? Look into, tingnan ninyo kung ano. May tao na humihingi ng tulong. Oo, humihingi ng tulong. Yung Vice Presidente. Yung Vice Presidente. Umiiyak, humihingi ng tulong. Umiiyak, humihingi na ng tulong. Bakit, Kalbo? Ay, bato. Bakit? Bakit umiiyak? Akala ko ba matapang si BP Sara Duterte? Bakit humihingi na ng tulong? Iyakin pala yon. Sige, pakinggan ninyo habang umiihi ako. Look into, tingnan ninyo kung ano. May tao na humihingi ng tulong. Yung Vice Presidente, umiiyak, humihingi ng tulong. Oh, ako, pabayaan ko ba na hindi ako papunta? Na humihingi ng tulong yung tao. That's the second highest official of the land. Wala man lang taga-gobyerno na tumulong. So ako, in my private capacity, not as a senator, in my private capacity as her friend, pumunta ako para tingnan yung sitwasyon niya. Nag-interfere ba ako sa kanilang kung saan nila gusto ikulong? Wala. I just saw to it na okay sila. Bakit? Harang ba ako sa ginagawa nila? Alam niyo si Bato pag tinitignan ko, mga kababayan, hindi pa nagsasalita, natatawa na ako. Totoo lang mga kababayan. Si Bato, pag nakita ko, hindi pa nagsasalita, natatawa na ako. Umpisan natin sa umpisa. Ano sabi nito? Bato, galingan mo. Kasama ka naman doon, di ba? Light, camera, action! Look into, tingnan ninyo kung ano. May tao na humihingi ng tulong. Yung Vice Presidente, may tao humihingi ng tulong. Yung Vice Presidente, umiiyak. Iyakin pala. Kaya nga ba ako nagdududa? Bato, tanong ko lang kasi meron akong napanood sa YouTube. Shota mo rin ba si Sara? Tanong lang yon. Kasi merong lumabas, diba? So ngayon, sino ba sa inyo? Sara, 3 ba puso mo? Mga kababayan, napaisip lang ako bigla. Tanungin nyo nga si Sara. Kasi kung may Mans, may Bato, at merong Zulayka, 3 ba puso niya? Sige, walay. Bato, sino? Putik na yun. Yung Vice Presidente, umiiyak, humihingi ng tulong. Ako, pabayaan ko ba na hindi ako papunta? Siyempre hindi mo papabayaan. Sabi rito, 4 daw sila. Hoy! Hindi daw papabayaan. Ng tulong yung tao. That's the second highest official of the land. Sino ka? Para may nagawa ka ba? Tanong ko lang mga kababayan. Si Bato may nagawa ba? Napigilan niya ba na hindi makuha si Zulayka? O baka naman Bato dahil sa love triangle, hinayaan mo talaga? Para naman lang sa ganon, masolo mo siya. Tanong lang naman yan. Oo, tanong lang. Di ba? Meron pa yung basketball player daw. So, Sara, 4 sana puso mo, hindi ka sana nalilito. Kung sino sa 4 na to. Ganun ba yun? Sara, 4 sana puso mo,
Hindi sana nalilito kung sino sa apat na to. Butik na yan. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Ibang klase si Bato eh. Akala mo talaga meron eh, no? Akala mo may nagawa nung kinuha si Zulaika. Humingi ng tulong. Sabi yung isa. Bato, ayaw ko kayong mabawasan. Yung isa, dadamputin nila. Please! Ganon eh, no? Please! Puta, syempre, to the rescue. Biruin mo, yung 4 magiging 3. Baka mapagkamalan ng itlog ito. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Di ba? Oh. Kaya hindi pwedeng maging 3. Maging 4 lang dapat. Kasi pag naging 3, sigurado, mapagkakamalang itlog ito. Di ba? Tuloy. Wala man lang taga-gobyerno na tumulong. So ako, in my private capacity, not as a senator, in my private capacity as her friend, pumunta ako para tingnan ang sitwasyon niya. Nag-interfere ba ako sa kanilang kung saan nila gusto ikulong? Wala. Ala, 5 ba? 5? Grabe. 5 daw. Sabi ni Angel Barba, 5. O, tuloy. I just saw to it na okay sila. Bakit? Harang ba ako sa aking ginagawa nila? Okay na po. Okay? Okay na. So, nag-iiyak na si Sarah. Humingi ng tulong kay Bato. Akala mo naman may magagawa siya. Nung pumunta, nakita nyo yung litrato. Nakangiti lang siya. Mukhang tuwang-tuwa pa. Diba? Bato, nabawasan bang karibal? Ha, mga kababayan? Ang haba na ng live natin. Oo, sana'y napasaya ko kayo. Yun lang naman ang intensyon ko. Mapangiti, mapasaya, mapahalakhak, masayang-masaya na ako. Tandaan nyo, may kota ako. Araw-araw, 13. Mapangiti ko, yun ang mission ko. Kaya, sa mga libo-libong napasaya ko, ngayong araw na to, maraming salamat po sa inyo. Hindi nyo lang alam kung gaano ko kasaya pag napapasaya ko kayo. Di ba, mga kababayan? So maraming salamat po. Ulitin ko, ang karangalan ay nasa akin po. Muli, huwag niyong kakalimutan na mag-like bago umalis. Mag-share na rin. Oo, share nyo sa kapitbahay nyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe nyo na ako. Sa mga DDS na mahal ko, kita tayo sa 204. Ang dami nyo. So kung pwede kay Sarah, ang marami, baka naman pwede rin sa akin Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Our beloved Boss Mike